Verse 3, at siya po ay lumakad upang ihandog ang kanyang anak. Hindi po siya nag-struggle. And in this experience, ladies and gentlemen, nung siya po inihahandog na niya yung kanyang anak, sabi ng Panginoon, "Ops, hinto, nasubok ko na ang puso mo. Huwag mo na siyang ihandog." And then ang Diyos ang nagbigay ng tupa. At ang sabi niya, tunay na ang Diyos ang nagkakaloob. On the way, si Isaac, tinanong siya, "Papa, Ama, narito na ang lahat, pero wala pa tayong ihahandog." At sabi rin niya, God will provide. Can we say that together? Can you say it to your seatmate? God will provide for you. Yes. Mga kapatid, mga minamahal, what can we learn from this? Si Abraham at tayong lahat, we can experience a life of provision kung tayo po, una, ay magkakaroon ng isang buhay na nakasuko sa Panginoon. Complete surrender na buhay sa Panginoon. Bakit natin nasabi? Verse 1 po, ang sabi po ng tinawag na Panginoon si Abraham. Tapos sa verse 2, look at that verse. Ang hinihingi ng Panginoon, ibigay ni Abraham yung, ano po sabi niyan, kaisa-isang anak at yun, kaisa-isang anak at pinakamamahal niyang anak, hinihingi ni Lord. Kung ikaw ay isang tao na hindi completely surrender, no way. I cannot do that. Mga kapatid, mga minamahal, sa talatang ito, makikita po natin how Abraham lived a complete surrendered life to God. Sapagkat yung hinihingi sa kanya ay mahalaga sa kanya, yung hinihingi sa kanya ay kaisa-isa. Mga kapatid, mga minamahal, ang tendency nating lahat ay maging possessive. Sigaw nyo nga, possessive. Di ba? Because of our possessive tendency, maraming pagpapala na hindi dumarating sa atin. Mga iba sa atin, possessive sa mga bagay na naipundar, na hindi marunong mag-share sa iba. Yung iba, possessive sa relationship. Tayo magkaibigan, huwag kang magkaroon ng ibang kaibigan, Kapag yung kaibigan nakikipagtawanan sa iba, bakit ka nakikipagtawanan doon? Lalo na ay kapag boyfriend, girlfriend, masyadong possessive. Girlfriend kita, nangingiting-mingiti ka sa iba. Boyfriend kita, ang kausap mo iba, possessive. O kaya mga magulang, masyadong possessive sa anak. Ayaw na yung anak ay magkaroon ng social life. Ayaw na magkaroon ng sariling buhay yung anak. Gusto yung anak ay talaga lagi nasa kanya lamang. Alam niyo ho, we can never avoid. Our children are social being. We need to learn to release them. You should trust how you raise them up so that you are able to release them. No matter how good a parent we are, we cannot avoid that our children needs other people. At huwag kang magseselos kapag minsan yung anak mo mas nakikinig sa payo ng iba. Kasi social being yan eh. The more you try to keep them to yourself, the more na lumalayo ang loob nila. The more na nagre-rebelde sila. O the more na hindi sila marunong magpasya sa kanilang sarili and they are living a life just to please you. Naalala nyo nung araw, kayo mga kaedad ko, yung pro-meal child, naalala nyo? Napakatalinong bata. Tapos, accelerated. She lived a life pleasing the parents. She became a doctor, batang-bata. Pero alam po ninyo, ngayon po, siya ay mahusay na photographer. And that is what she loved. So yung kanyang pag-aaral sa science, education, alam niya lahat. But all of those, she did just for the parents. But she was never happy. Kaya nung mawalay na siya sa kanyang magulang, nagwala siya. Until such time, she found kung saan siya lagi gusto niya, and then now she began to find hers, to discover herself. Ladies and gentlemen, let us surrender to God our possessive tendency. Saan ka possessive? Sa material na bagay? Sa mga gamit mo? Sa mga napundar mo sa buhay? O sa relasyon? Kaya mga kabataan, discourage natin na nag-aaral pa, may boyfriend na, may girlfriend. Kasi yung pag-aaral lang, full-time work na yun eh. Yung pag-aaral lang, full-time work na yun. Ngayon, sabi nila, para may inspirasyon. O sige, may inspirasyon. Pero ano nangyayari, iniisip mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, kung sino ka usap, sino ka text, sino ka chat. Di ba? Kapag ikaw ay ganun ka-possessive sa yung boyfriend o girlfriend, ibig sabihin, hindi
natin na nagiging hadlang para ang provision ng Lord ay dumaloy, yung pagiging possessive mo. Ayaw mo nang makawalan. Kung ano yung nasa iyo, ayaw, akin to. Isa possessive ka sa mga tao. Disciple kita. Huwag ka magpapadisciple sa iba. So we remind our shepherd that it takes a community to raise up to disciple, to raise up children. It takes a community to also disciple. So we praise God na marami sa atin are discipled by several people. Dumadalo sa community na isa later on because of different schedule, because of different situation, nalilipat sa ibang isa. Ang mahalaga, patuloy na nagpapadisciple. We can never say, hoy, sa amin ka, bakit ka lumitang? No, we release them. Because after all, everybody is God's flock. Can you hear that? Amen? Kaya lang, importante po na nagpapasakot tayo. Hindi yan marunong ka pa din sa shepherd mo. You submit yourself ka na po. And one of the ways that God is testing you, ladies and gentlemen, is our possessive tendency. Kung hindi ka marunong mag-release kung ano yung nasa iyo, hindi darating ang bago at mas magandang bagay na ibibigay mo. Hindi ba totoo na lahat tayo guilty? Na marami tayong mga abubot sa bahay natin o hindi natin mapakawalan, hindi natin ma-release. Ibig sabihin, we have such a tendency to become very possessive. Si Abraham, he had a reason to say, no! Lord, wag po. Ang taga ko inantay ang batang to. Lord, pangako mo ito. But when God asked him, yung kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang pinakamamahal na anak, look at verse 3. Sabi ng verse 3, kinabukasan, tumayo siya, inihanda ang kahoy, inihanda ang apoy, at sila ay lumakad at pumunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Ladies and gentlemen, how willing are we to attack our tendency to become very possessive? Mga kapatid, mga minamahal, you will always find yourself in that situation. Kaya marami sa atin nate-threaten. We are threatened. Nate-threaten tayo, baka may ibang mahal na, baka may ibang kaibigan na. Kumisa sa pagkakaibigan, ganyan, possessive tayo. Gusto natin tayo lang. Therefore, you don't know how to make new friends. There are two extremes. Number one, tayo na lang. Huwag na iba. Huwag natin papasukin yung iba. Yung iba naman, ang nangyayari, dahil nakagalit niya yung kanyang kaibigan, ngayon, magme-make friends siya dahil may nakagalit siya. Yung dati niya kaibigan, hindi niya nakaibigan. Abay, problema rin po yun. It's good to keep old friends, but we need to learn to make new friends. Ang sarap ng buhay. Pwede lang ang buhay. Ano? Ang mapakahalaga na maunawaan natin. Tayo ay hindi po ang may-ari. We are just stewards. We are not the owners. How many of you will say amen to that? Hindi ho tayo ang may-ari ng ano bang meron tayo. Hindi tayo may-ari ng ating anak. Hindi natin pag-aari ang ating anak. Hindi natin pag-aari ang ating mga negosyo marahil. Hindi natin pag-aari ang ating trabaho. Hindi natin pag-aari ang mga tao na kapaligid sa atin. Lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. At tayo'y salamat. Pinagkatiwalaan kami. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, manager ka lang, hindi ka owner. Sabi mo, umalakpak ka lahat ng manager. Ayan. Kaya ang buhay mo hindi iikot sa blessing ni Lord. Ang buhay mo iikot kay Lord. Kaya kung yung blessing mo, you're willing to release them. Ang buhay mo hindi iikot sa anak mo. Ang buhay mo hindi iikot sa asawa mo. Ang buhay mo hindi iikot sa mga binigay na biyaya ng Lord. Ang buhay mo iikot sa Diyos. At dahil dyan, the Lord will be able to see that our heart is okay. And therefore, He will release to you provisions beyond your imagination. Just like what happened to Abraham. Saang area ka possessive? Sabihin mo sa katabi mo, pagsisihan mo na yan. Pagsisihan mo na. Saang area ka possessive? Pagsisihan mo na. Lahat nga na nagsisisi, pumalakpak nga mo rin lahat na nagsisisi. Yeah. Because no one is exempted. Ano po, lahat po tayo may ganyan tendency. Pangalawa po, kung tingnan po natin po yung talata, so, bumangon na si Abraham, lumakad kasama yung kanyang mga tauhan, nanda yung asnong sasakyan nila, at sila naglakbay. At verse 4, verse 5, verse 6, habandaan, sabi ni, nung nakita na nila yung, after 3 days, nakita na nila yung lugar na bundok, pinahinto na nila, dito kayo, pabantayan yung asno. So, at pagkaraan, kami na lang ng anak ko. So, dala nila yung kahoy, dala nila yung gagawing apoy, at sila lumakad. At hindi na iwasan.
ni Isaac, verse 6, verse 7, natanungin, Tay, Ama, narito na ang lahat narito na ang panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Verse 8, ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. Lakad sila lakad. Verse 9. Walang pinihanda niya yung altar, tapos pinahiga yung anak. Mga kapatid, mga minamahal, what I would like to see here is this. Hindi lang surrender yung buhay ni Abraham. Ang isang taong dumaranas ng probisyon ng Panginoon ay yung pong anak ng Diyos na ang pagsunod ay tuloy-tuloy. Consistent obedience. Tuloy-tuloy na pagsunod. Alam nyo, hindi naman sabi ni Abraham, Lord habandaan bigyan mo ko ng palatandaan na merong akong aala, hindi yung anak ko. Wala. Basta tuloy siya. Kung ano yung kanyang ano yung focus niya. Ang focus niya, kung ano utos ni Lord. Ang utos ni Lord, ihandog yung anak ko. Bahala si Lord kung ano gagawin niya. Alam nyo, ito ang kailangan natin matutunan. It is against our inconsistencies. Madalas po tayo, we become inconsistent kasi we don't know how to focus. You focus on your task. Sa isang opisina, nagugulo kapag ang mga tao ay talagang nangingialam sa trabaho ng isa't isa. Sa halip na mag-focus sa kanyang trabaho. Sa isang samahan, ganoon din. If you don't know where to place yourself, yung parang tingin mo, ikaw lagi yung supervisor. Samantalang may supervisor over you, ako, nagugulo po. Kaya isa sa ating mga values, ganyan sinasabi, yung attitude of submission, you recognize your authority. Attitude of cooperation, you respect yung mga kapantay mo. And attitude of initiative, yung areas of responsibility mo, doon ka mag-focus. And at this point, ang focus po ni Abraham, ialay mo yung anak mo. Yan ang trabaho mo. Kaya, inihanda niya yung panggatong, inihanda niya gagawing apoy, at sila'y laglakbay. Tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy. He was never concerned na bibigyan ko ng Diyos ng iba sa halip ng anak ko. This practice, by the way, was a practice po ng pinanggalingang pong buhay ni Abraham. And God used that because that was the culture of Abraham. Nag-aalay sila ng mga tao sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit natawagan ng Panginoon si Abraham ay nagsimula siyang tumawag sa totoong Diyos. And because this was the culture of Abraham, ginamit niya ito. At ginamit din niya ito para ipaunawa later on sa atin na kailangan ng paghahandog na walang iba kundi ang buhay ng kanyang anak later on. Kaya when you read the Genesis to Revelation, you can see yung pong dahan-dahang paghahayag ng Diyos ng ultimate plan of salvation natin na walang iba kundi si Jesus. So sa puntong ito, bahagi po ng pagpapahayag ng mga gagawin ng Diyos sa mga hinaharap, yung pag-aalay ni Abraham kay Isaac. And what helped Abraham and Isaac experience the provision of God is consistent obedience of the old plan. Alam niyo, madaling sumunod sa Panginoon. Pero yung tuloy-tuloy na pagsunod, yun ang kailangan natin. And that should be our focus, Lord. Ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung task ko ngayong araw na ito? Halimbawa, sabi sa Colossians chapter 2 verse 6, ano ang focus dapat natin mga Christian? Ang focus natin mga Christian, ang sabi diyan, kung paanong tinanggap mo si Kristo, magpatuloy ka. Continue to live in Him. It's one thing to accept Jesus and experience the gift of eternal life. Pero ang focus natin, magpatuloy. Magpatuloy. Marami ko sa atin, ayaw nating ibigay yung buhay natin para magpatuloy sa paglago. Kaya po, yan po ang nagiging balakid sa tuloy-tuloy na provision ng ating Panginoon. Marami tayong mga concern sa buhay. Samantalang ang concern mo lang, paano ko susundin ang Lord sa negosyo ko, ang Lord sa love life ko, ang Lord sa pag-aaral ko, paano ko susundin si Lord sa family life ko. Yun po. And as you obey the Lord, God will be the one to provide for us. Mga kapatid, whatever the Bible says, whatever God says, all you need to do is to obey. And God will be the one to provide for you. Pakinggan natin ang patotoo ng isa sa ating mga kapatid sa Panginoon na dumaan sa pagsubok ng pagsunod sa Panginoon. Sinunod niya una ang Panginoon, pero natukso siya na hindi maging consistent. Pero later on, nakita niya ang epekto nito at hinamon siya ng Lord na maging consistent. And let's see how God meet her and provided for all her needs.
nagsimula kami dito sa Bulacan noong 2002. Kami dito sa Bulacan ng coconut dealer. As coconut dealer. Doon pa lang kami sa palengke ng May Kabayan. Doon kami natutulog sa ibabaw ng nyog. Wala kaming bahay. Sa pwesto lang talaga. One day may nag-try sa akin na sabi, bakit, sabi masarap daw yung Doro rice, sabi gano'n. Pwede bang mag-try kang magdala, sabi gano'n. And then nag-try nga ako for 5 sacks. Naubos ka kagad. And then sumunod, 10, tapos 50, gano'n na. Tapos pagka, nung medyo okay na yung takbo, pinipray ko sa Lord na sana dumating kami doon sa point na yung truck na, volume na, yung gano'n. Inaano ko ng Lord doon sa yung magbigay na, maging honest, magbigay ng 10%. Yung parang nababasa ko na siya, at binigyan nga talaga ako ng Lord ng loob na magbigay. Magbibigay lang ako, yung parang donations lang talaga. Pero hindi talaga automatic 10%. Pero nakikita ko na medyo lumalaki-laki na nga. Parang naisip ko na, parang mas malaki yung binigay ko sa Lord. Pero nung nakikita ko na parang ang laki na pala nung binibigay ko sa Lord, nakita ko talaga na ang laki pala, parang sayang, parang ganun, sayang. Hindi ko talaga binigay. Binawasan ko lahat. Nung binawasan ko na yung tithes, bukod sa kung na-short na ng malagkit, nawalan na ng supply. Nawalan talaga siya automatic ng supply sa Mindoro. Tapos, kung may makukuha man, hindi na gano'ng kagaganda. Dito lang 2015, sis, magbigay tayo ng seeding sa Lord. Sabi niya, ito yung maganda nating journey. Saan gusto yung pagpalain lalo tayo ng Lord. So, bigay natin yung para sa Lord. Ano yung mga importante sa iyo, give up mo. Kumuha talaga ako ng envelope ng Meralco. Sa envelope ng Meralco, siningit ko dun yung isang papel. Ano yung sabi ko, Lord, ito yung ibibigay ko sa'yo. Sinulat ko nga dun yung tithes. Sabi ko, yung tithes yung isosurrender ko sa'yo. Tapos siningit ko lang siya sa isang notebook. Nung sumunod na time, nakakatuwa. Ang automatic yung sagot ng Lord sa amin. Meron akong isang suki na kinukunan namin ng bigas. Ang tagal ko siyang inalok, siguro mga 45 times na kaming na-reject sa kanya. Hindi na namin sila inalok, pero automatic na umorder. Tapos sumunod na order, naging 250. 120 lang yung una namin, tapos 250, tapos naging 500, tapos isang load. Hanggang ngayon, dire-diretso na siya. Yan ang Panginoon. Yan ay dahil talaga dun sa tithes. Nakakatawa yung kita namin for ilang months na naging honest ako sa Lord, sa tithing, nagbigay talaga ako sa Panginoon. Alam ng Lord na nag-sacrifice, yung mga ganun. Pero nakakatawa kasi 4 times yung binigay na kita. Oo. Alam niyo, sa isang variety lang. Isang variety lang ng bigas. Doon lang na dinorado. Ilan yung variety ng bigas namin? Parang nasa 50. Isang variety lang yun. Talagang 4 times yung kinita. Talagang na-bless talaga ako sa Panginoon. Talagang kinita. Binigyan pa kami ng Lord ng 4 doors na commercial space. Yun. Na soon to open. Biyaya ng Lord, magkakaroon na rin ng second floor. Nararamdaman ko yung floodgates. Yung sabi ng Lord sa Malakay 3 na I open the floodgates of heaven. Pag may mga dumadating kami kalakal, awas, hindi namin ako sa nilalagay. Yun yung ganon. Samantalang noon, parang kailangan kong ubusin lahat ng kalakal ko dito bago kami humakot uli. Kasi hindi kami pwedeng magdoble-doble kasi wala kami ibabayad doon sa susunod. Yung ganon. Pero ngayon, biyaya ng Panginoon lahat. Yung sobra-sobra na yung pagpapala ng lahat. Ang sabi ko, ang galing talaga ng Lord. Sabi ko, yung parang hindi yung sakripisyo mo, hindi nababaliwala sa Panginoon yan. Basta nakita niya yung puso mo na yung parang bitaw ka sa pagpapahalaga sa kayamanan. Yung parang ibubuhos niya sa'yo. Talagang nakita ko talaga sa Panginoon yun.
Amen. Sa malakas pa po, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. If you would know where to focus your life, and that is simply obedience. Obedience, consistent obedience. Pero wala silang bahay, di ba? May maliit na pwesto lang, nakitulog lang una. And then when they were challenged to, nababasa niya na sa Biblia, she was challenged by her disciple to obey the Lord. She began to obey. At totoo po naman ang Diyos, pinagpapala siya. Nung pinagpapala na siya, dahil dumadami pagkapala, lumalaki yung 10%. Nang hinayang siya doon. Kaya, binawasan niya. Di nabawasan din yung provision ng Panginoon. Ganun lang ho mathematics ni Lord. Kung sa kung ano meron ka ngayon, hindi mo masunod ng Panginoon. Sa kung anong meron ka ngayon, hindi mo ma-release sa Diyos. Paano ka mo pagtitiwalaan ng Diyos? Paano mo hihingin sa Diyos? Lord, bigyan mo pa ako ng maraming pagkapala. Kung yung kasalukuyang meron ka, hindi mo siya masunod. Si Job po, ang sabi niya po sa Job chapter 1 verse 21, naked I came from my mother's womb, naked I shall depart. The Lord gave and the Lord has taken away. At sa pangyayaring yon, hindi nagkasala si Job. Sabi sa verse 22, nawala yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang ari-arian, at yun ang kanyang sinigaw. Ang Diyos ang nabigay, ang Diyos bumabawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi niya, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Mga kapatid, mga minamahal, where do we focus ourselves? Minsan we play God sa buhay po natin. No, you surrender your life and then you obey Him completely and let the Lord does His beautiful plan in your life. Magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang maraming nagiging hadlang. We'll release that hadlang. Sabi sa Hebrew chapter 12 verse 1, yung takbuhin natin, merong mga hadlang, may mga kasalanan, na siyang dapat nating itapon. Dapat nating itapon. Marahil hanggang ngayon, meron kang sa buhay mo na hindi mo matalikuran, hindi mo masunod ang Diyos. Hinango ka ng Diyos, tayong lahat sa kasalanan. Tinanggal niya tayo sa putik. Yung mga putik-putik na dala-dala pa rin natin, hindi natin mabitaw-bitawan. How can you expect God to bless you when you are not willing to obey Him consistently? You're not willing to continue to live for Him. Kapatid, kaibigan, what we have found is not a religion. What we have found is a relationship. And it is a daily obedience to what God wants you to do. Si Abraham, sa kanyang pagsama sa kanyang anak, talagang no question asked. Tuloy lang sa pagsunod. Walang senyales, walang sign na narito na, meron ng ililigtas ng Diyos sa anak ko. Tuloy lang siya. His task is to offer His Son. Until such time, the Lord spoke, at sabi, huwag mong ituloy. Pero until such time, ang utos ni Lord, sundin. Maraming ganyan sa mga anak natin. Ngayon, lumalaki ng mga anak natin. Yung anak natin, minsan wala sa lugar. Kung sermonan, pati magulang, ganun na lamang halimbawa. Damantala, sabi ng Bible, sundin at igalang ang magulang. Dahil lang ba sa nakapag-aral tayo? Dahil lang ba sa tayo nakatapos na? Dahil ba tayo malaki na? We have the license to disrespect our parents. Sabi ng Biblia, sa Ephesians chapter 6, di ba? Sundin ng magulang, igalang ang magulang. So may mga time na hindi natin susundin ng magulang dahil ang pinagagawa nila ay hindi yun ang nais ng Diyos sa buhay mo. Pero yung verse 2, hindi ka makakawala doon. You may not obey Him, but you must continue to honor sino? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Maraming kabataan wala sa lugar. Maraming mga tao wala sa lugar. Pinapapila nila yung hindi nila papel para silang magulang sa kanilang magulang. Maraming mga tao po, ang papel natin, sundin lang si Lord. Bahala ang Lord na siyang kumilos. Kaya yung kliyente nila na hindi na niya inalok. Dati inaalok, ayaw. Yung pa ang kumuha. At yun na nagtuloy-tuloy. God will be the one to move in your lives. And He can provide for all your needs. Sabi ng Philippians 4:19, ano sabi ng Philippians 4:19? My God shall supply all your needs. Ilan daw po? Ilan? All. Ayon saan daw po? Saan? Saan nanggagaling? According to His glorious riches. Ayon sa kanyang kayamanan. Pangatlo at panghuli, si Abraham, nung kanyang iahandog na nga, itong si Isaac, at kanya sasasakin na si Isaac, nagsalita ang anghel na pinadala ng Panginoon, I have tested your heart. Tapos verse 13, tignan po ninyo. Paglingon niya,
naroon na nga yung tupa. Provided ng the Lord. So, kung tutusin, naroon na yung tupa, hindi nila makita. Ulitin ko, ho. Hindi naman sinabi nang lumingon si Abraham, nakita niya tumatakbo yung tupa at nasabit ang tingnan niyo, verse 13, paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. The idea there, ladies and gentlemen, naroon na yung tupa na napasabit ang sungay doon sa mga sanga. Naroon na yon. Pero he was not able to notice that until such time na ipahinto ng Panginoon dahil naroon yung kanyang complete obedience, naroon yung kanyang complete surrender, doon niya nakita yung provision. Could it be, ladies and gentlemen, na may mga provision ng Diyos sa buhay natin, hindi lang natin nakikita kasi nga punong-puno ka ng sarili mo. You are full of yourself. You are full of yung pagiging possessive mo. You are full of your own plan rather than obey God. But when you are able to release, then the Lord will open your eyes and see, nandyan lang pala ang provision. Kapatid, kumusta po tayo? Tayo po ngayong umaga ay kinakausap ng Panginoon sa kanyang mga salita. Importante po na meron tayong complete obedience. Meron po tayong consistently tayo po ay sumusunod, yung surrender, complete surrender. At pangatlo at panghuli, sa talatang ito makikita po natin na si Abraham po ay merong tinatawag na confessional faith. Habang sila naglalakad, sabi na anak niya, Pa, nasaan ang iaalay? Sabi niya, ang Diyos ang magbibigay. Wala pa siya nakikita, pero pinoprofess na niya yung kaniyang faith. Ang Diyos ang magbibigay. Tapos, nung inaalay na niya, at nagbigay na nga ang Diyos, ayon sa talata, sabi niya, ito ang lugar na kung saan tunay nga na ang Diyos ang nagbibigay. So it became known that one of God's name, which means character, is Jehovah Jireh. God will provide. Mga kapatid, importante ito. Importante ito sapagkat yung kino-confess ng dila mo, mapakahalaga yan. Sabi po sa Proverbs 18:21 ay ganito, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ingatan mo ang dila mo. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang dila mo. Yan. Yung lumalabas dyan, yan ay makapangyarihan. Kaya kung puro reklamo, puro daing, puro, hanggang dyan ka na lang. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever is true, ingatan mo rin, lalagay mo sa utak mo at puso mo. Whatsoever is true, whatsoever is noble, whatsoever is right, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is admirable, if anything is excellent or worthy of praise, think about such thing. Punuin mo. Kaya kung nadidinig mo, lagi negative na ko. Iwasan mo yung mga negative. Siguraduhin mo, mapasok sa isipan mo, ang nire-replay mo sa utak mo, mga positive. Para yun ang lalabas sa dila mo. And as you declare it, there is power in the spoken word. Kumusta ho tayo? Ano sinasabi natin? Wala, ganito na lang. Pinanganak ako mahirap, mamatay ako mahirap. Ayon sa pag-aaral sa 1,000 naging matatagumpay na tao, 80% sa kanila ay galing sa napakahirap na kalagayan. At kung merong silang common denominator, kaya sila umahon, yung lagi nila dinideclare na merong mangyayaring maganda sa buhay ko. Pagpapalain ako ng Diyos. Kahit walang laman ang rusa, kahit wala lang sikmura, lagi dinideclare yung positive. Lagi dinideclare yung magandang gagawin ng Diyos. And lo and behold, it happened as they declare. Alam niyo ho, sabi ng Panginoon sa mga alagad, you men of little faith. Kaya po, to attack yung ating maliit na pananampalataya, always declare your faith. Always declare na pagyayamanin ako ng Diyos. Pagpapalain ako ng Panginoon. So dito payayamanin ng Diyos. Sumigaw ng amen. Pagpapalain ng Panginoon. Yun po lagi. Kapag sabi ng anak mo, pa, ito lang ulam natin. Sabihin mo, wag kang mag-alala, anak. Darating ang araw. Kakain ka na masagana. Yun po. Kaya, yung anak mo talagang sa halip na natamnan mo ng negatibong bagay, he will learn to look forward. He will learn to dream dreams. At yun po ang pinagpapala ng Panginoon. Si Abraham, habang sila naglalakad, he confessed, God will provide. Pa, narito na ang lahat. Ang kailangan nila niaalay, God will provide. Can you say that to your children? Sabi mo nga sa katabi mo, God will provide. Kaya pag magdududa ka na, pag nag-aalinlangan ka na, you just say, God
will provide. And God hears that. And God will move His angel to really provide for you. Kapatid, kaibigan, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, wala tayong mga pangako ng Diyos na iniingatan sa puso, kaya wala tayong nadi-declare. Kaya naalala nyo nung Sunday, pinag-usapan natin yung intake of the Bible. Tayo po'y nakikinig, tayo nagbabasa. Kung gusto mo raw mabasa ang buong Biblia sa buong isang taon, simple lang po. Magbasa ka ng 3 chapters a day, at pagka holidays and Sunday, 5 chapters a day. Sa buong isang taon, whether calendar year, January, up to December, or beginning tomorrow, up to next year, matatapos mo ang Biblia. So as you read the Bible, talagang makaka-encounter ka doon ng mga promises ni Lord. Tandaan mo yun. At yun na i-declare mo, and it will so happen. Ito ang nangyari kay Abraham. If you want to experience God's provision, bantayan mo lumalabas sa dila mo. Ingatan mo mapasok sa tenga mo, na nadidinig mo. Ingatan mo nire-replay mo sa utak mo para yung dila mo maglalabas ng positibong confession. At when we talk about confession, importante. Huwag natin kalimutan yung tagubilin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations. Baptize them, teach them. Kaya po importante na ating i-confess, ipoprofess, ating i-declare yung ating faith. When was the last time you shared the gospel to another person? When was the last time you shared the gift of eternal life to another person? Doon po sa malapit sa amin, meron pong beauty salon at yung asawa ko ay nagpunta at nagpa-beauty dahil nalaman niya mura. Kung saan mura, doon yung asawa ko. So sabi niya, mura doon tayo. At nakita niya yung may-ari, mag-boyfriend. At shinare niya po yung gospel doon sa babae. Yung boyfriend nakikinig. At by the time na mag-pray to receive na yung babae, pati boyfriend lumapit at sumabay sa dalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Nung kami nasa New York, yung aming guide, pagsisharean ko ng gospel, ayaw, nag-a-avoid. Hindi ko naman siya mapilit. Pero handa niya kaming samahan kung saan namin gusto. Kaya sabi ko, pwede ba natin meron kaming kakatagpuin? So may kinatagpo kami mag-ina. Habang kami kumakain po, naroon po yung mag-ina, naroon yung asawa ko sa tabi ko, at narito naman siya na nag-volunteer na mag-guide sa amin. And then sa aming kwentuhan, sa aming tawanan, siyempre hindi pwede mawala ang Ebanghelyo. Kaya I began to share the gospel. At noong pong puntos na inalo ko sila to pray, to receive Jesus into their heart, nagulat ako. Noong nagpe-pray na kami, hindi lang dalawang mag-ina yung sumusunod sa akin. Pati yung katabi kong lalaki na nag-a-avoid pag sinesharan ko ng gospel, sumabay na rin ng prayer. Hinipo ng Panginoon. Kasi hindi siya sinesharan ko eh. Ang sinesharan ko yung dalawa. Pero habang sinesharan ko yung dalawa, hindi niya ma-avoid. Nakikinig siya. So pati siya tumanggap sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Ikaw, gaano ka nakatagal na Christian? Gaano na karami alam mo sa Biblia? Ilan na ang nasyaran mo? Ilan na naakay mo sa Panginoon? Sa ating pong main verse, sa ating pong buong taong series, sa Matthew 28:19-20, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Sabi natin, unahin mo muna yung kanyang kaharian. Unahin mo yung kanyang paghahari. Unahin mo yung kanyang kingdom. Ako'y natutuwa sa mga kapatid natin na guro. Alam nila na sila yung pagiging guro nila ay hindi lamang po isang trabaho. Ito'y avenue para maakay yung mga estudyante. Kaya isa nating kapatid, teacher sa Valenzuela, habang ginamit niya opportunity na mabahagi na ng Ebanghelyo yung kanyang mga estudyante. And we praise God because Pastor RJ and other catalyst worker natin nagpunta doon and they share the gospel and glory to God. Maraming kabataan ang tumanggap sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa mga testimony ng ating kapatid na mayroong maliit na tindahan. Sa kanyang tindahan, meron siya mga babasahin. At pag pinamimigay niya, pinapakiramdaman niya kung sino ang handa. At dun sa handa na, pinakausap niya ng one-on-one. At binahabahagi na niya ng Ebanghelyo. Dahil siya dumalo ng RDS Academy, marunong siyang mag-share ng gospel.
And through that, the Lord continued to bless yung kanyang tindahan. Mga kapatid, gusto mo ba na magkapala ng Panginoon? Then you need to learn to confess your faith. Not only regarding to the promises of God, but regarding to the gospel that we have received. Habang binabahagi natin ito, ang Diyos ang siya magpapala sa atin. Kapatid, kaibigan, kumusta ho tayo? How possessive are we sa mga bagay na meron tayo o sa mga relasyon na meron tayo? How inconsistent are we sa pagsunod sa Panginoon? And how bold are we to confess the promises of God na meron tayo sa ating puso and to confess the gospel and declare it to other people. Ang pangako ng Panginoon, He shall supply all our needs. Just like Abraham. Ikaw at ako, maaari natin angkinin ang pangakong ito. Our God is the God of provision. Sino ang ganun ng Diyos? Taas nga ang kamay. Na ang Diyos niya ay Diyos ng provision. Amen. Tayo po lahat ay umuko. Panginoon naming Diyos, sa mga sandaling ito, aming dinadalangin. Nabayaan mo na ang salita ninyo ay patuloy na maging bahagi ng aming mga prinsipyo at ng aming pagpapahalaga sa buhay. Aming tinatanggap ang iyong kapahayagan at aming dinadalangin, Panginoon, na palayain mo kami sa aming magiging possessive. Palayain mo kami sa aming pagiging inconsistent. At palayain mo kami, Panginoon, sa kawalan namin ng boldness to declare your promises and to declare the gift of eternal life to other people in our lives. Mga kapatid, habang tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, kung inaangkin mo ang blessing of God's provision, and you're willing to take the Word of God into your heart today, gusto kong hiningang taas mo ang kanang kamay mo sa harapan ng Panginoon. Sa patataas mo na yung kanang kamay sa Panginoon, mo, Lord, maraming salamat sa iyong provision. Tinatanggap ko ang iyong salita sa aking puso. Selyuhan niyo ito na yung Espiritu Santo. Hallelujah. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you.